kung saan madilim, masikip. No? Dungeons are not exactly the first place we go to when we want to look for God. We expect to find Him in churches and other holier places of our lives. But that's what Lent tries to correct about our impression of God. In the mysteries of Lent, God enters precisely the dungeons of our lives, the deepest, darkest experience of human pain and suffering, because He wants us to find Him there. Simple question. Kamusta ka? Marami sa atin hindi na tayo nakakamusta ng mga pamilya natin. Para tayong mga ATM machine. Alam nyo, yung tanong na yan, it's really powerful. Marami akong mga kababayan natin dito na hindi ko kilala. Pag nalaman nilang pari ako, tapos tinanong ko, kamusta ka? Nagbabago yung disposition nila. And I want to begin this recollection understanding na kung nauunawaan natin yung Panginoon nung kinulong siya nung mga panahon na yun, wala naman nangamusta sa Kanya. Hindi naman pwedeng makapasok yung mga alagad doon at sabihin, Lord, kamusta ka na? Ang alam ng marami, si Jesus ay matapang. Si Jesus ay resilient. Pero during the time that He's there in the dungeon, He's alone. Eh hindi natin alam yung takbo ng utak niya, kung takot ba siya na ito na yung kalooban ng Diyos, mangyayari na. So this time, gusto kong maunawaan natin yung bawat pangyayari sa buhay niya sa Paschal Triduum in relation to our own experiences. And again, I want to begin with that question. How are you? How do I look? Importante yan sa atin eh. Yung bang kahit pagod ka, hindi ka mukhang haggard. Kaya super retouch kayo bago pumunta dito. Di ba? Bago makita yung mga motek nyo, o kaya yung mga nagbibigay sa inyo ng inspirasyon. No? Pero importante yan sa atin. Why? Pag nagkikita-kita kayo, alam natin kung sinong haggard na haggard. O pinatos mo na naman yung part-time kagabi. Hindi mo na naman pinalagpas yung pagpapatay ng ilaw na Shabbat. Pati 50 shekels, hindi mo na pinatawad. Kaya talaga namang pagod na yung mukha mo. Pero a lot of us, pagod na tayo. Nakakapagod kaya yung buhay nyo dito. Kaya nga amazed ako sa inyo eh. May time pa kayo sa simbahan. Kulang na lang yung, ito oras na ito, itutulog nyo na lang to eh. Diba? Sabi niya kanina, dapat natutulog ako ngayon, pero obligasyon to eh. Sabi ko, hindi. Panawagan to ng Diyos. We are tired. Eh syempre, pag sinabi mong pagod ka, yung iba sa inyo makaka-relate. No? Sino nga bang pagod? Pwede mong sabihin ikaw, pwede mong sabihin ng iba, magpanggap hindi ako. Pero it happens. Napapagod tayong lahat. Kahit kami mga pare, napapagod din kami. Nakakapagod umunawa. Nakakapagod makinig ng problema ng mga tao. Minsan, sinasabi ko na lang sa Diyos pag nagdadasal ako, Lord, bakit ba naman, pati ba naman problema ng ibang tao, puproblemahin ko rin. Lalo na kapag yung araw ko, kilala niyo naman yung boss ko sa St. Anthony. Ako lang ang prior na nakatagal sa kanya. Ako lang ang minahal niya. Kita niyo naman, sabi ng mga Pilipino doon, bakit ang bait-bait ni Father Agustin ngayon? Ang sekreto niyan, kailangan mo unawain yung kasama mo. Dahil naniniwala ako ng bawat tao, kahit pa tigre o leon, kapag puso mo ang ginapit mong mangusap, lalambot. Amen. Siya rin mismo nagsabi sa akin na ngayon lang niya nararamdaman yung sense of community. And I'm really affirm with that. Pero I would be honest, minsan nakakapagod din. Hindi naman pwedeng habang buhay malawak yung pangunawa natin. Minsan kailangan tayo din yung unawain. Amen.
Kamusta ka? Weariness. How do we find weariness? Exhaustion, fatigue, tiredness, lack of interest. Aminin nyo, iba sa inyo, pag napagod na kayo sa mga kasama, hindi kayo nagpapakita dito. Hirap na maghanap ng mga coordinator na kung paano tatapalan yung mga assignment. Sa simbahan, marami sa ating punong-puno ng mga tampururot. Sabi ko nga kung sino pa yung mga nakakakilala sa Diyos, yun pa yung mga vulnerable. Yun pa yung para bang binigay ko na nga yung buhay ko. Bakit sinabi ba ni Lord na dapat nandito ka? Oh. Pero sa ating kapaguran, we should understand na yung katawan natin nangungusap na. The other week, nakita kami ni ate sa Ikilog. Ewan ko kung kilala niyo si Rodilyn, yung kinikwento ko sa homily ko kagabi. 3 weeks na siya sa Ikilog. Wala man lang kamag-anak. Yung kapatid niya hindi nakakalabas. Dati siya nagtatrabaho sa Betabot. Alam niyo, nung na-meet ko siya doon, hinanap ko yung Facebook niya, tinignan ko yung itsura niya noon. Ang ganda-ganda niya. Chubby pero maganda. Pero pag nakita niyo si Rodilyn doon ngayon, manas na manas yung buong katawan. Ang reason lang, nabunggo ng agala yung paa niya. Nung nabunggo ng agala yung paa niya, nalaman sa Ikilog na meron siyang komplikasyon sa diabetes. Buong katawan niya damay. And nung nandun kami, kinikwento niya gaano kasakit yung pagde-drain ng nana sa katawan niya. Pero ang mas masakit pa doon, yung magkasakit ka ng 3 linggo na walang dumadalaw sa'yo. Kaya nung dumating siya doon, parang pakiramdam ko, ramdam ko yung pain. Diba? Tapos sabi niya, Father, gusto ko na magpahinga. Ang tagal ko nang naging breadwinner. Kamamatay lang nung nanay niya. Sabi ko, gusto mo na bang umuwi? Kaya after that, nandun sila, tinawagan ko kagad yung embassy. Ginamit na natin yung mga connections. Agad-agad, nagpadala ng OWA. Kinausap para i-repatriate. Pero ang sabi ni Rodalyn, gusto niya munang operahan yung kanyang mata. Pero why I'm sharing you this? Kasi baka yung simpleng weariness, exhaustion, hindi nyo pinapakinggan yung katawan nyo, pag lumala na, mas grabe yung epekto. Minsan nga iniinda nyo yung mga sakit kasi nga sayang naman yung kikitain ko. 80 per hour na ako ngayon. Yung 80 per hour mo, pag sinukat mo, balang araw, nakita mo ano yung sakit na meron ka sa katawan mo, pagsisisihan natin. Kaya nung na-meet ko to, yung mga may sakit sa Ikilog, parang tinatawag ako ng Diyos na once a week, pupunta ako doon, para sa mga kababayan nating may sakit. Kasi kailangan din nila ng kausap. Kaya kung meron kayong panahon, kaysa naman ipunta nyo ng bisig mo, patas Israeli, wala naman kayong bibilin. Pumunta na lang kayo ng Ikilog. Dalawin nyo yung mga kababayan natin. At maramdaman nila yung presensya ng Panginoon. The most important question for us to understand, saan ba nanggagaling yung pagod mo? Baka naman lagi mong sinasabi, pagod na ako, Father, sa buhay ko. Lagi mo na lang sinasabing pagod, pero pag Friday naman, lahat ng parte ng plot, present ka. Lahat ng outfit mo, nag-OOTD ka pa dun sa may clock tower. Ang ibig kong sabihin, dapat consistent ka din. Sinasabi mong pagod ka, pero nakikita ka ng mga tao, hindi mo pinapahinga yung sarili mo. Buti sana kung sa simbahan. Marami ako nakikita mga kababayan natin. Minsan, aksayado yung oras sa diskuhan. Tapos sasabihin, wala pa akong ipon. Magkano yung contribution sa Me in the Mic? Nandun palagi sa Manhattan. Yung 250 mo linggo-linggo, kung tabi mo yun, baka tuition fee na yun ng bunso mo. Diba? Kaya minsan napaka-inconsistent din ang buhay natin.
Kaya ang panawagan ng Diyos sa atin, when we ask what tires you, ugatin natin, ano ba talaga yung reason? Emosyon ba? Yung ba talagang amo mo? O may taong nagiging dahilan bakit ka nagiging pagod? What weighs you down? Baka naman yung mga experience mo in the past, nag-move on na yung kaaway mo, ikaw hindi pa rin nag-move on. Diba? Kailangan ganun. Kailangan maugat natin, ano ba yung humihila sa atin pababa? Kasi kung merong mga excessive emotions, dagdag pa yan eh. Alam niyo ang pinakamalaking cause daw ng cancer? Stress. So kung meron kang mga unavoidable stresses, asahan mo. Hindi ka lang magkakaroon ng komplikasyon, kundi baka yung sakit na hindi mo inaasahan. So maraming reason. Sickness, anger, work, failure, name it. Pero kailangan ugatin mo. At ang pinakamahirap sa lahat, yung hindi natin pagpapatawad. Dahil yun, hanggang sa hukay, pwede mong dalhin. Lalo na yung mga kasalanan na nangyari na 10 years na. Mag-move on na tayo. Wala nang maalaala mo kaya, tapos na si Ate Charo. Hanggang ngayon, MMK pa din yung buhay mo, di ba? Ang panawagan ng Diyos sa'yo ngayon, maging positibo ka. Palitan mo ng positivity yung buhay mo. No? And with that, kailangan na nating simulan yung ating paglalakbay para yung ating pagiging pagod, yung mga humihila sa ating pababa, dahan-dahan nating mapalaya. And we will encounter God through our journey towards the Triduum. So I want to begin with the Dungeon of Holy Thursday. Ano bang nangyayari pag Huwebes Santo? Ayun, Father, may hinuhugasan ng paa, nagpapapedicure, para pag hinalikan ni Father yung paa, mabango, useless lang din yung washing of the feet kasi hugas na naman yung paa, hugasan ulit. Yung iba pumupunta ng Holy Sepulchre, first time ko last year maka-attend ng pinakamatagal na misa sa buong buhay ko, 4 na oras. Kaya kung gusto nyo ma-experience yun, sumama kayo sa Huwebes Santo. Pero kung bugnutin kayo, I don't recommend. Lalo na kung lagi kayo nagja-jingle bells, hindi kayo papalabasin. 4 na oras kayo sa loob ng Holy Sepulchre, pero blessed na blessed kayo dun sa experience. Kasi package deal na yun. Ginagawa na yung lahat ng dapat gawin, pati yung renewal of vows namin mga pare, naroroon na. No? So what is the Dungeon of Holy Thursday? I want to remind you of what had happened sa Old Testament. Remember Joseph the Dreamer? Alam niyo ba, kilala niyo si Joseph the Dreamer? Doon pa lang sa pangalan niya eh. Siya yung character sa Bible na punong-puno ng pangarap. At among sa mga siblings, siya yung paborito ng tatay niya. Kaya naman dahil paborito siya ng tatay niya, dahil matalino siya, maabilidad siya, pinag-iisipan siya ng mga kapatid niya. No? So, hindi ko na babasahin yan kasi nga limited yung ating oras. Nag-download na lang ako para maalala natin ano nangyari kay Joseph the Dreamer. Saan ba yung video? Wala. Okay. Dali. Nalagpasan ko pala, sorry. You can't spill a brother's blood. Have you thought of the curse which will fall upon us if we do this? Stop it! Stop it now before it's too late! Stop what? Ignore him. Don't speak to boys who come to work in groomed clothing. We got in search of more tales to tell. Father wants a report, and he thinks I'm the one to do the job. He told me... Forget what he told you. You report on me. And it'll be the last thing you do! Simeon! I'll do as Father instructed. Simeon, stop it! I'll do as Father tells me.
And your warning smells of too much water. O, diba? Kahit pa sa Old Testament, usong-uso na yun. O pag binasa niyo yun, pinoproclaim niyo, damang-daman niyo dapat yung emotion ni Joseph the Dreamer. Na kahit sa magkakapit, pag merong paborito, pinaiinggitan. So ano naman ang parallel niyan ng experience ni Joseph the Dreamer sa New Testament, sa buhay ni Jesus? Siyempre, hindi natin pwede kalimutan sa Holy Thursday yung pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Nasa bahayin, Yeshua Minsare. Ako. İşler ben. Yehuda. Napano para Nash. Kanasyak. So diba, kahit pa lang sa buhay ni Joseph the Dreamer and with the very experience of God, makikita natin yung anong pinakamatingkad na emosyon ng Holy Thursday. Betrayal. Therefore, the dungeon of Holy Thursday is the dungeon of betrayal. Pagkakanulo. Maraming beses sa buhay natin, we're being betrayed. Yung betrayal, hindi lang naman yun na pinagkanulo ka ng asawa mo, ng kaibigan mo. Pwedeng ikaw din, sarili mo, binitray mo dahil marami ka mga desisyon na dapat noon mong pag ginawa, pero mas pinili mong gawin yung ibang akala mo magbibigay ng kahulugan sa buhay mo. Pero ang pinakamasakit sa pagkakanulo, yung experience ng pain after the betrayal. Kay Joseph the Dreamer, hindi niya iniisip Napaka-inosente niya. Napaka-masunurin niya sa tatay niya. He's just following his dreams. Very faithful sa Diyos. Pero bakit binitray siya ng mga kapatid niya? Dahil ba napakabait niya? Dahil napakabait niya? Imagine, marami sa atin, mabait naman tayo Mabait tayo sa anak natin, sa asawa natin, sa mga kaibigan natin. Pero bakit pa rin, maraming beses pa rin tayong binibetray? Maraming beses pa rin tayong pinagkakanulo. And sabi nga, there's 3 F's in betrayal. Una, the experience of betrayal is so painful that our most instinctive and automatic response when we are betrayed is either one of the two. The first F is to fight. Alam na alam nyo yan, kasi kayo pag pinagkanulo kayo, matik yan. Lintik lang, walang ganti. Pinagkanulo mo ako, babawi ako sa'yo. Kung nasaktan ako, hindi pwedeng masaktan ka. Dapat pantay, dudurugin kita. Diba? Ganon. Yung mga bibig pa naman natin, talagang parang mga machine gun tayo. Diba? Hindi na natin na pangahawakan yung mga lumalabas sa bibig natin. Laban, fight. At yung pangalawang F,
pag hindi na nakaya ng powers nating lumaban at pagod na tayong lumaban, lahat, lagi na lang, Father, pinaglaban ko na lahat. Pinaglaban ko na yung akin, pero hindi talaga. Nagmahal kasi ako ng mali. Kaya anong tendency? To fly. Tumakas. I cannot endure the pain anymore. Doon na lang ako sa karanasan na chill-chill na lang palagi. Kaya nangyari sa atin, tamad na lang tayo. Kasi, Father, Diyos ko, sa edad ko ba namang to, lalaban pa ako. Pinaglaban ko na. Pero parang yung pinaglaban ko, hindi rin para sa akin. I did my best. But I guess my best wasn't good enough. To fight, to get back at the traitor who hurt us. To fly, to run away from the inflictor of pain as far as we can and to protect ourselves from further pain. Takas na lang ako kasi baka saktan ako ulit. Pero, meron pang ikatlong F. There's, however, a third F. A third possible response. Forgiveness. Ang problema lang, itong pangatlong choice, ayaw nating piliin. Father, ayaw ko naman magkaroon ng monumento sa EDSA. Ayaw ko naman magkaroon ng malaking plaki sa bahay namin. Pinatawad ko na pero bumalik pa din. Ganun pa din . Ikaw kaya yung ganunin ng Diyos. Bakit ikaw, Aber? Yung kasalanan mo paulit-ulit, pero pinapatawad pa rin kita. Anong karaniwang sinasabi ng mga Pilipino? Father, Diyos kasi siya, ako hindi ako Diyos . Yun na nga . Pinaparanas na nga ng Panginoon sa atin yung karanasan para maibahagi din natin. Pero hindi natin pinipili. Sa tingin niyo ba si Jesus, kung hindi nagpatawad kay Judas, hindi naman mangyayari yun . Dahil alam niyang malaki yung ginampanan ni Judas. Kung hindi siya pinagkanulo ni Judas, hindi siya ipapako sa krus. Pero kay Joseph the Dreamer, anong ginawa niya? Teka, shortcut tayo kasi pagalitan ako ni Ma'am Jen. Nung pinagkanulo si Joseph the Dreamer, hindi alam ng mga kapatid niya na one day, magkukrus ulit yung landas nila. Akala nila patay na siya dahil nakita niyo yung mga ahas dun sa loob. No? Pero one time, nung nagkaroon ng problema yung pamilya nila sa paraon ng Ehipto, ito yung nangyari. So you are now ready to sacrifice your lives for one of your brothers. Why then did you not do the same for the other one? The one you said died when in truth you yourself sold him into slavery. You know about Joseph. How? Because he's alive. He's here in this palace. In fact, he's in this room. Leave us. I said leave us, get out! Guards! Come! I am Joseph. Joseph. It is my brother Joseph.
So, di ba? Yung twist na nangyari kay Joseph the Dreamer, hindi in-expect ng mga kapatid niya na yung mismong paraon na harapin nila, siya. Dahil nung nakulong siya doon ng maraming araw, merong nakapagsagip sa kanya. At di lumaon, naging prinsipe siya ng Ehipto. Kaya nga ang title nan sa Disney ay Prince of Egypt. Ito yung cartoons na Prince of Egypt. So nung nagkaroon na ng problema yung mga kapatid niya dahil meron silang tax no? Wala na silang maibayad. So umaalma yung magkakapatid, yung tatay nila, matanda na-depress na lang dahil hindi nakita si Joseph. So nung tumagal na, hindi nila ini-expect na yung kapatid nilang nawawala, yun pala yung prinsipe. At kita niyo yung grasya ng pagpapatawad, na kahit na gano'n na yung stadyo niya, pinili pa rin niyang patawarin. Pwede naman niyang pagkakataon na to para gumanti. Ito yung mga tumulak sa akin. Dapat automatic, patay na yan. Pero hindi Ibinigay ni Joseph yung halimbawa na pwede naman pala magpatawad. May problema sa atin dahil nga nakaluwag-luwag na tayo sa buhay. Tayo yung sumusustento sa pamilya. Tayo yung may pera. Ang taas ng pride natin. Yun nga yung sinasabi ko Hindi porket ikaw na yung bunso at ikaw na yung kumikita, ikaw na yung magdidikta sa pamilya mo. Kailangan pa rin nating alalahanin yung pinanggalingan natin. Dahil yun yung magpapaalala sa atin kung sino tayo na tinawag ng Panginoon. Sa buhay ni Jesus, bago pa siya ipinagkanulo, napakaganda Bakit Good Friday na yun? mais nako. Taudi. Samani. Reshe. Tiavella segin in Be'ele. Engradafuli. Ebefonakom. Altik halon. Yfein akma. Yehoda kashta. Yela. Yela. Kabilule. Waakul. Tinal kishri. Ilkomi hiv. Kapilo. Stay. Tinademi. Breitha Hadatha di Hivlekom Wathrodim di Mashlech Hataim. Utu Tenale Tukrani. Sa buhay ni Jesus, patingkad sa Huwebes Santo pag ginagawa natin yung Last Supper, no? Importante sa pananampalataya natin kasi ito yung institution ng Eucharist. Yung ginagawa nating misa, nanggaling yun doon. Sa theology, ang tawag doon, Judeo-Christian tradition, yung pinaghuhugutan natin. Dahil whether we like it or not, Jesus is a Jew. So yung Passover, yun yung foundation ng ating misa. Pero dapat maunawaan natin sa loob ng misa, yung pagbabahagi ni Jesus ng kanyang sarili, yun yung mismong radical expression ng kanyang pagmamahal sa mga alagad. Mantakin mo, hinugasan pa niya yung paa ng mga alagad. Ikaw, alam mong ipagkakanulo ka ng tao na yun? Kaya mo pang hugasan? O ako yun, lagyan ko ng muriatic acid. Diba? Para ito yung magkakanulo sa akin. Pagkakataon ko na no? Pero hindi Katulad ni Joseph, ang Panginoon ipinakita pa rin niya na posible pala na yung hatred, ang isagot pa rin natin ay pagmamahal. Posible pala na yung galit, ang itugon pa rin natin ay kabutihan.
Sabi nga, we cannot go wrong with kindness and goodness. So therefore, we can declare that the dungeon of Holy Thursday is the dungeon of betrayal. So mga kapatid, maraming beses na tayo pinagkanulo. Sa pagkakanulo sa atin, paano lumalalim yung ating pagkilala sa Panginoon? Lalaban ba tayo palagi? Hindi ba nakakapagod ng laban na lang ng laban? At kapag lumaban tayo, gusto natin palagi tayong panalo, pero hindi naman eh. Minsan nga, lumalaban ka, wala nang natitira sa'yo. O lagi na lang tayong tatakbo dahil ayaw nating harapin yung bigat. At kapag tumakbo tayo, mangyayari yun ulit. At pag nangyari ulit yun, tatakbo tayo ulit. Nakakapagod pa rin. Kaya ang paanyaya sa atin, yung pagkakakulong natin sa piitan ng pagkakanulo, we need to really let go and let God. Baka ito na yung panawagan ng Diyos sa inyo na ngayong taon ng Kwaresma na ito, yung mga matagal nyo nang kinimkim sa dibdib nyo na hindi nyo mapatawad na sinabi nyo napatawad nyo na, nakikiusap na ang Diyos sa inyo para sa kabutihan nyo. Pagpatawad kayo. So pagkatapos natin ng Huwebes Santo, syempre hindi naman doon nagtatapos yung Paschal Triduum. Ang kasunod na ay the Dungeon of Good Friday. Ano ba nangyari dyan? Diba? O kayo, yung mga mahilig pumunta ng Jerusalem, na kinukompleto yung Station of the Cross sa Via Dolorosa. No? Ano ba yung matingkod na emosyon ng Good Friday? Ito hindi nyo to napapansin. Kasi ang nakikita nyo yung stations eh. Pero all throughout the Good Friday, ang pinakamatingkad doon, si Jesus lang ang naiwan. At yung paborito niyang alagad ni si Juan at si Maria. Nasaan na yung mga paborito niyang alagad? Nasaan na yung mga pinagaling niya? Nasaan na yung mga taong nakikinig sa kanya? Wala. Iniwan na siya. Takot din silang mamatay. Baka itakot din sila sa krus. Di ba after betrayal, minsan mararamdaman mo, alam ko marami akong kaibigan. Pero bakit sa panahon na kailangan mo yung mga kaibigan mo, hindi mo makita kung sino yung mga totoong kaibigan? Kaibigan mo lang pag may party sa flat. Kaibigan mo lang pag mangungutang sa'yo. Kaibigan mo lang kapag kailangan ng kasama. Pero pag yung mga pagkakataon na kailangan mo ng mga tao, na talagang damayan ka sa pinaka-importanting mga event ng buhay mo, nasan sila? At ganun ang nangyari sa Good Friday. Good Friday is the dungeon of abandonment. And with that, hindi ko na yung isa-isahin kasi mapagalitan tayo ni Ma'am Jen. Kailangan, anak eh. Babalik din ng nanay, ha? Ha? O, tulungan mo na ang kuya mo. Sige na. Day, halika na. Tulungan mo ako. Sige na, Michael. O, tulungan mo si kuya. Palutin mo yun. Oh, ba't Biyernes Santo yung mga mukha ninyo? Hindi ba kayo sanay? Sanayin niyo na ang sarili niyo sa mga pangakong napapako. At sanayin niyo na rin ang sarili niyo na wala tayong katulong dito. Ate, tama na.
pang talong lang ang ulam. Hindi bale, pag nagpadala uli ng pera, marami na uli tayong ulam. At hindi lang ulam ha, t-shirts, pabango, bag, Ate, sapat. tama na sabi. Michael? Michael, dali mo na si Daday sa kwarto. Sige na. Sige na, anak. Daday, pasok na sa kwarto. Sama sa kuya. Sige na, anak. Pwede ba? Tigilan mo na ang pagtawag sa kanila ng anak. Mamiss pa ni Dada yan, mawawala ka rin naman. Ikaw lang naman na hindi kumikilala sa aking ina eh. Os? Isa, dalawa, 5, 6 na linggo. Tignan natin kung di si Tita Norma uli maging nanay niyan. Ano ba talaga gusto mo, Carla, ha? Hindi ba ito ang gusto mo? Pinagtutulakan mo akong umalis? Oo, at sana, huwag ka nang bumalik. Bastos ka talaga, no? Nay! Ano? Ano? Lalayas ka na naman? Ha? Sige, umalis ka. Layas! Talaga lalayas ako, oo! Tuluyan mo sirain ang buhay mo! Sige, layas! Magpakabuha ka sa bisyo mo! Magpakasama ka sa mga Gagawin ko talaga yun! Lumayas ka! Magpumulis ka! Nay, tama na. Tignan ko lang kung respetuhin ka ng anak mo. Kapag asin na lang ang inuulam nyo at nagpapakaputa ka na para may isaksa ka lang sa sigmura niya. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi isinilang ang 2 bata na galing sa isang babae na irresponsable at makasarili tulad mo. Kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin kong magkasama kami sa hirap at ginawa. Hindi ko siya pagpapalit dahil lang sa pera! Kapal ng mukha mo. Nay! 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 Kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob. Tama! Ikaw ang sumira ng buhay mo. Ikaw ang sumira ng buhay mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang utang na loob. Ang kapal ng mukha mo. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Sana hindi na lang ako naging ina mo. Sana hindi rin kita naging anak. Ngayon, kung iniisip mo hindi mo ko pinili bilang ina mo, sana maisip mo rin na hindi ito ang buhay na pinili ko para sa inyo mga anak ko. Kung iniisip mo na sana binalik kita sa tiyan ko, sana maisip mo rin na ilang beses kong ginusto na hindi na kayo pinanganak. Para hindi na maranasan ang hirap dito sa mundo. Pero nandito na ako. Nandiyan kayo. Kahit nandito na ako sa manlupalop ng mundo, dito dala-dala ko. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hiningi lahat ng binigay niyo sa amin. Kayo may gusto na hindi ako. Dahil mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sinasabi mong hindi kita naiintindihan? Bakit, Carla? Ako ba inintindi mo kahit minsan? Hindi. Sarili mo lang iniintindi mo. Sana kahit minsan, binigyan mo na halaga lahat ng paghihirap ko sa inyo, lahat ng sakripisyo ko sa inyo. Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang iniitip mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung mga pera pinadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain na tiniis ko hindi kainin para na makapagpadala ako ng malaking pera dito. Sana, habang nakahiga ka niya sa kutsyon mo, natutulog, maisip mo rin kung ilang taong kong tiniis ang matulog mag-isa habang namumuli na ako sa yakap ng mga mahal ko. Sana maisip mo kahit konti kung gaano kasakit sa akin ang mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano. Samantalang kayo mga anak ko, hindi ko man lang kayo maalagaan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Kung hindi mo ko kayang ituring bilang isang ina, respetuhin mo lang ako bilang isang tao. Yun lang, Carla. Yun man lang.
Father naman eh. Yun si Vilma sa hindi ko lang anak. Bakit ko sinare sa inyo? Kasi sumasalamin yun sa marami sa inyo. At merong dalawang mukha yung tinatawag nating abandonment o pang-iiwan. One time sa humili ko, sabi ko, alam niyo ba yung mga anak na iniwan niyo sa Pilipinas? Minsan nakala niyo sila pa rin yung maliliit na bata na iniwan niyo dun sa NAIA. Na pinangakuan niyo ng 5 years lang. Yung 5 years naging 10 years. Yung 10 years naging 15 years. Yung 15 years naging 20 years. Yung iba hindi na umuwi. Kontento na sa video call. Ganon-ganon din yung naramdaman ng Panginoon nung iniwan siya ng lahat ng mga alagad na nagmahal sa Kanya, na minahal niya. At alam ko yung pakiramdam, kahit nga ako, itong huling uwi ko sabi ko sa sarili ko, hindi ako lilingon. Hindi ako lilingon, kasi pag lumingon ako, mag-iiyak ang gabi ng nanay ko sa NAIA. No? Pero alam ko yung pakiramdam ng iwanan at saka mang-iwan Parehas masakit yun. At maraming beses sa buhay nyo, hindi lang physical abandonment. Abandonment of your dreams. Abandonment of decision na dapat matagal mo nang ginawa pero hindi mo ginawa dahil iniisip mo yung kapakanan. Marami sa inyo, sabik na sabik kayo marinig yung salitang, "Nay, mahal kita." Diba? Pero bakit parang ang hirap-hirap bitawan ng mga taong nagmamahal sa atin? Yung asawa natin kahit pa LDR, no? Kahit pa sabihin mong merong I love you sa text o sa chat, walang emosyon nun At ganun-ganun yung naramdaman ng Panginoon. Na pagkatapos ng mahalin itong mga alagad na to, iniwan lang siya sa krus. Ang naiwan si Mama Mary at saka si John Tabinabe. Therefore, the dungeon of Good Friday is the dungeon of abandonment. Na hanggang ngayon, we struggle. Alam ko kayo, marami pa rin kayong inabandona para lang magawa tong ginagawa nyo ngayon. Yung iba tawag ng pagkakataon. Pero lagi kong sinasabi, hanggang kailan? Baka takot na rin kasi tayong magdesisyon. Takot na rin tayong iwan yung buhay na meron tayo dito kasi secured na tayo. Unless nandito na yung family mo. Kailangan din natin magbigay ng timeline. Kaya sa mga pagkakataon natin na nararamdaman natin na tayo ay inaabandon na, alalahanan natin si Jesus. Na kahit tayo maraming beses, we abandon Him after binigay na yung buhay niya. So kasunod, the dungeon of Black Saturday. Ano ba yung matingkad sa Black Saturday? Actually dito wala kasi busy tayo mag-prepare sa Easter Vigil. Sino magbabasa ng first reading hanggang 7 readings, no? Minsan nagkakatampuan pa kasi last year sila na nga nagbasa, sila na magbabasa ulit. Bakit? Di ba ako marunong magbasa? Siya na naman yung commentator. Iba naman, no? Minsan kasi nagiging rito na lang to sa atin, parang practice na lang. Dapat maramdaman din natin talaga yung mensahe nitong mga araw na to. Kaya nga mahal na araw dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon at mahal yung buhay na binigay niya. So what is the strongest emotion in Black Saturday? Actually parang facade sa Triduum. Kasi excited na tayo kasi Easter na naman, may Alleluia na naman, may papuri na naman, hahaba na naman yung misa, unless mahaba yung homily ng pare. Kumbaga, gano'n na lang parang nandun tayo sa ritual. Pero the strongest emotion that we can experience during Black Saturday ay lahat ng mga alagad na nang iwan sa Kanya, para bang pakiramdam nila, failure sila. Paano yan? Patay na yung Panginoon. Ano pang saysay? Baka wala na maniniwala sa atin. Paano kung hindi siya mabuhay?
Hindi nga. Balik na naman tayo sa pagiging Hudyo. All of them, ang pakiramdam nila, failure sila. So, etong dungeon na to, it is a dungeon of failure. No? Dito na tayo sa dulo. Saan na yung